Bago tayo magsimula mga bida, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat. Tumalon ang mga butiking halimaw sa kalsada, dahilan upang ito'y mabitak. Kaagad na humingi ng backup ang komandante. Umiingit ang radyo sa kamay ng lalaki habang pinipilit nitong magpadala ng mensahe. Napakunot-noo si Finland at Pasiga na sinabing hindi siya pinapansin. Pinindot ng komandante ang mga buton sa radyo, at sa sandaling iyon, humarap ang mandirigma at galit na sinabi na labis niyang inakalang maaasahan ang pamilyang Lin, pero wala pala silang pakialam sa buhay ng iba. Napangiwi si Finland sa galit. Aniya, akala niya ay maganda ang kalalabasan ng kanilang misyon. Napakadiin ang pagkakakapit niya sa radyo hanggang sa mabasag ito, saka siya sumigaw, bulok na ang pamilyang Lin. Dinampot niya ang kanyang sandata. Iwinasiwas ni Finland ang kanyang espada at sumigaw na siya na lang ang haharap sa mga halimaw, at ang iba ay dapat nang tumakas. Napakunot-noo ang komandante habang sumisigaw ang mandirigma na dapat ay sabay-sabay silang umalis. Lumingon ang kapitan at sumigaw na sundin nila ang kanyang utos. Nanlaki ang mata ng dalaga at napanganga sa pagkagulat. Pumikit ang kalbong lalaki at napabuntong hininga. Biglang sumugod ang lalaking nakasuot ng asul at sumigaw na mga tanga sila. At habang tumatakbo palayo, sigaw niya'y magpanggap na lang silang mga mandirigma, pero siya'y aalis na. Nagngit-ngit ang kalbong lalaki at nagngalit ang bagang habang sinasabi na kapag nabuhay ang bagitong iyon, siya mismo ang papatay rito. Nilagay ng komandante ang mga kamay niya sa balikat ng pangunahing tauhan at sinabing sayang kung mamamatay siya sa lugar na iyon. Inutusan niya itong isama ang dalawa pang kasama at tumakas. Naging seryoso ang kalbong mandirigma at sinabing pwede ring umalis si Yesen. Dagdag pa ng dalaga, huwag sanang sayangin ng bag ito ang magandang kinabukasan nito. Ngumiti ang pangunahing tauhan at sinabing kung tatakbo man siya, pasulong siya tatakbo. Humakbang si Yesen ng tahimik at lumitaw ang bughaw na ulap sa paligid niya. Hawak niya ang espada at ang kanyang bag. Napakunot-noo ang komandante at Pasiga na sinabing ibinunyag na ni Yesen ang tunay niyang lakas. Isang enerhiya ng isang elit na mandirigma ang lumalabas sa kanya. Napanganga sa gulat ang kalbo at ang babaeng may maitim na buhok. Nagpakawala ng apoy ang halimaw, at naisip ni Yesen na ayaw pa sana niyang ilabas ang tunay niyang kakayahan. Sunod-sunod na pagsabog ang dumaan sa paligid niya. Napakunot-noo siya at nagpasyang kung hindi siya makikibaka, malilipol ang koponan ng Wind Wolf. Tumalon si Yesen kasabay ng pagbuka ng bibig ng butiking halimaw. Kumislap ang dilaw na liwanag, at naisip ng pangunahing tauhan na sapat ang lakas ng kapitan para makatakas. Isang mabilis na paghiwa ang ginawa ni Yesen sa katawan ng halimaw gamit ang espada. Naisip niya na nagpasya ang kapitan na manatili upang bigyang daan ang pagtakas ng kanyang mga kasama, habang patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw. Naisip ng pangunahing tauhan na magiging kasamaan na kung hindi niya ibubunyag ang kanyang lakas sa ganitong sandali. Bumuka ang bibig ng mga butiking halimaw, at namuo ang mga bowl ang apoy sa loob nito. Naisip ni Yesen na hindi siya katulad ng mga aso ng pamilyang Mo. 2 bowl ang apoy ang humarurot papunta sa kanya. Iwinasiwas ni Yesen ang kanyang espada at naisip na huli na para pag-isipan pa ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Pero tiyak siya na hindi siya bibigyan ng problema ng komandante. Gumuho ang gusaling na babalutan ng usok, diretsyong bumagsak kung saan naroon ang mga halimaw. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Napangiti ang dalaga sa paghanga at tinanong kung ito na ba ang kapangyarihan ng isang elit na mandirigma. Tumalon si Yesen paitaas, naglalabas ng nakakasilaw na kidlat. Napakagat siya sa labi habang mahigpit na hawak ang espada. Bumagsak siya sa harap ng 2 halimaw at kumislap ng maliwanag ang kanyang sandata. Iwinasiwas niya ito. Napasigaw sa sakit ang mga halimaw habang kinuryent ang kanilang mga katawan. Bumuka ang bibig ng isang halimaw, lantad ang matutulis nitong pangil, pero bumulagta rin ito sa lupa, at binawian ng buhay. Pinagsiklap ni Fenning ang kanyang nanginginig na kamay sa kamao at naisip na tunay ngang malakas si Yesen. Napakunot-noo ang komandanteng may itim na kilay at naisip niyang wala ng atrasan, isa na si Yesen sa pinakamalalakas sa buong linhay. Sa gitna ng gabi, umalangaw ang isang malakas na sigaw sa lungsod.
Nakahandusay sa lupa ang isang lalaki na nakasuot ng asul na damit habang mabilis na papalapit ang dalawang lobo, tila humihingi ng saklolo. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha at napasigaw sa takot. Tumingin sa malayo ang kalbong lalaki at ipinaalam sa komandante na nasa panganib ang bagong solta. Lumapit si Fenning sa kanyang mga kasama at malamig na sinabing wala siyang pakialam, kalokohan ang magtangkang tumakas ng mag-isa. Pinulot ni Yesen ang kanyang bag at sinabing malinis na ang daraanan. Isinuot niya ang backpack at sinabing kailangan na niyang magpatuloy. Humarap siya at may ngiting pabiro na nagtanong kung sasama ba sila sa kanya o Otres. Napatigil ang tatlong mandirigma at napatingin kay Yesen, bakas ang pagkabigla. Pumikit si Fenning, pinisil ang kamao, at sinabing haharapin ng kanilang koponan ang lahat ng pagsubok ng magkakasama. Pumikit din ang pangunahing tauhan at ngumiti. Lumipas ang ilang minuto, maririnig ang boses ng kalbong lalaki. Napasigaw sa kirot ang lalaking kalbo habang binabalutan ng dalaga ang kanyang sugat. Habang hinihigpitan ng benda, sinabi ng dalaga sa kanyang kasama na silipin si Yesen, dahil hindi na ito mukhang kaawa-awa ngayon. Nakatayo si Yesen sa bubong ng isang mataas na gusali, at mula sa ibaba ay sumigaw ang kapitan, nagpapasalamat sa pagtulong niyang makarating sila roon. Narinig ni Yesen ang pasasalamat. Sumulyap siya sa kapitan sa gilid ng kanyang paningin, saka tumalon pababa at sinabing susubukan niyang gumawa ng isang bagay. Pagkarinig nito, biglang nanigas si Windwolf, bakas ang tensyon sa kanyang katawan. Maya-maya, tinanong niya kung talagang nais ni Yen na magpatuloy pa. Sumagot ang lalaki ng maikli ngunit matatag, oo. Lumapit na rin ang natitirang miyembro ng koponan, ngunit sinabi ng pangunahing tauhan sa kanila na bumalik na lamang dahil siya na lang ang tutuloy mag-isa. Agad siyang nagsimulang lumakad palayo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tinanong ng komandante na may halong pagtataka kung totoo bang siya lang ang pupunta. Idinagdag niyang hindi siya nag-aalala, kilala niya ang kakayahan ng binata. Sinagot siya ni Yesen na huwag mag-alala ang kapitan. Lumingon si Yesen at saglit na tumingin, ngunit agad ring tumalikod muli at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit mula sa likuran, sumigaw ang kapitan habang ibinubuko ang kanyang mga braso, sinasabing kailangan pa nilang mag-usap. Biglang lumingon ang lalaking kalbo at tinanong, anong gagawin nila o susundan ba nila si Yesen? Hindi, sagot ng kapitan habang pinipikit ang kanyang mga mata. Idinagdag niya na magiging sagabal lang sila dito. Tumingin siya sa papalayong likuran ni Yesen at sinabing, sa lakas niyang yan, hindi na niya kailangan ng tulong ng kahit sino. Makaraan ang ilang segundo, wala nang ngiti sa mukha ng pangunahing tauhan. Ang natira na lang ay determinasyon at seryosong tingin sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas at patuloy siyang naglalakad ng pasulong. Sa isipan niya, naisip niyang bago pa man siya humarap sa mas malalakas na pamilya at mapunta sa mas matitinding sitwasyon, kailangan muna niyang maunawaan ang tunay na hangganan ng kanyang kakayahang makabawi. Naglakad siya sa pagitan ng dalawang bangkay ng dambuhalang halimaw na siya mismo ang pumatay. Bigla siyang napatigil. Napatingin siya sa paligid, at sa harap niya, mga lumilipad na abo ang dahan-daang tumatama sa kanyang mga paa. Isang malaki at wasak na gusaling naglalagablab ang bumungad sa kanya. Napangiwi siya, saka tinakpan ang kanyang ilong. Ang baho naman dito, reklamo niya. Maya-maya'y napakunot-noo siya. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Agad siyang tumingin pababa, at napatanong na kung anong meron dito. Sa mismong sandaling iyon, yumanig ang buong paligid. Pilit ni Yesen na hindi mawalan ng balanse. Mabilis na gumuho ang gusali, naghahati-hati sa napakaraming piraso. At biglang, isang dambuhala at makapangyarihang bagay ang bumulusok mula sa ilalim ng lupa. Pero mabilis na nakareact ang pangunahing tauhan. Tumalon siya ng mataas upang makaiwas sa pinsala. Isang dambuhalang pulang kamao, maskulado at matigas, ang sumalpok pataas at tinamaan si Yesen habang nasa ere. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Bumuga ng dugo ang kanyang bibig. Napalipad siya ng napakalayo dahil sa lakas ng tama. Ilang segundo ang lumipas, bigla siyang pumihit sa ere at mabilis na sumugod pabalik sa kaaway. Ang dambuhalang kamao ay walang pakundangang pinupukpok ang lahat sa paligid. Habang lumilipad palapit si Yesen sa dambuhalang braso, binunot niya ang kanyang espada. Tila napansin siya ng mga kamay at bigla itong umatake. Ngunit maingat at mabilis na umiwas ang pangunahing tauhan.
Bumulusok pababa ang suntok, tumama sa bato, at agad itong nabiyak. Matagumpay na lumapag si Yeson sa malapit, nakaiwas ng maayos. Biglang isang dambuhalang halimaw ang sumabog mula sa ilalim ng lupa at tumilapon sa ere. Pagbaba nito sa lupa, lumindol at nag-ingay ang malalakas nitong yabag. Sa harap ng pangunahing tauhan ay nakatayo ang isang dambuhalang pulang halimaw na may mga matang naglalagablab sa mala-scarlet na apoy. Nang makita ang nilalang, labis na nagulat si Yeson. Isang kontentong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at sinabi niyang isa itong napakalaking kalaban, tamang-tama upang subukan niya ang kanyang kakayahan. Biglang mas lalo pang nagliwanag ang mga mata ng halimaw habang nakatitig kay Yeson. Sa mismong sandaling iyon ay binuka nito ang bunganga, at nagsimulang mamuo ang isang makapangyarihang enerhiya ng mahikang apoy. Nang makita ito, muling nagulat ang pangunahing tauhan. Sa susunod na segundo, isang makapangyarihang bugzo ng apoy ang lumabas mula sa bunganga ng dambuhalang nilalang at tumama sa pangunahing tauhan. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa lugar kung saan ito tumama. Nakita ng grupo ni Yeson ang pagsabog. Isa sa kanila ang sumigaw at agad ipinaalam sa komandante na may labanan ang nangyayari roon. Ang kapitan ay nanggigil habang may butil ng malamig na pawis sa kanyang mukha, pinagmamasdan ang usok na tumataas sa langit. Sa oras na iyon, ang lahat ng nasa lugar ng labanan ay gumuho at nagbagsakan. Biglang sumabog mula sa ilalim ng mga guho si Yeson, may baliw na ngiti sa kanyang mukha. Punit ang kanyang damit at sumigaw siya na malakas ang ulo ng mga butiki. Lumapit siya sa dambuhalang halimaw at sinabi na may alok siya, pagkatapos ay iminungkahing magsaya sila ng todo. Sa mga salitang iyon, muling bumuga ng napakalakas na apoy ang Lizard King mula sa bunganga nito, muling tumama sa pangunahing tauhan. Ilang segundo ang lumipas at nagliliyab na ang buong paligid. Nakahandusay si Yeson sa lupa at sinabing bagay sa kanya ang ganoong lugar. Isang malakas na enerhiya ng mahikang pagpapagaling ang bumalot sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa lupa at sinabing gusto siyang sunugin ng buhay ng halimaw. Sa susunod na sandali, tumayo siya, isinampa ang espada sa balikat, at malakas na sinabi na papatayin na niya ngayon ang Lizard King. Nagliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay binalot ng mas makapangyarihang enerhiyang mahika. Sa susunod na segundo, tumalon siya paitaas, papunta sa kanyang kalaban. Sa isang iglap, nasa harap na siya ng dambuhalang mukha ng halimaw, hinampas ang kanyang espada habang ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. Balak na niyang tapusin ang laban sa isang hataw. Ngunit ayaw magpatalo ng Lizard King. Binuka nito ang bunganga at nagsimulang mag-ipon ng makapangyarihang apoy. Isang pagsabog ang narinig, mas malakas pa kaysa sa nauna. Lumipas ang isang oras. Nakakatakot pa rin ang mga pagsabog na naririnig. Ang kalbong lalaki mula sa grupo ni Windwolf ay sumigaw habang tinuturo ang mga halijing apoy na patuloy na tumataas sa langit. Makapangyarihang mahikang enerhiya ang umaabot sa kanila. Tinakpan ng kalbo ang kanyang mukha gamit ang mga kamay at sumigaw, nagtatanong kung buhay pa ba si Yeson. Hindi ko alam, sigaw pabalik ng kapitan, at idinagdag na hindi nila kayang makialam sa ganitong klaseng laban. Sa oras na iyon, nakabaon ang espada ng pangunahing tauhan sa laman ng dambuhalang halimaw. Pinunasan ni Yeson ang pawis sa kanyang noo gamit ang kamay. Nakaupo siya sa ibabaw ng natalong Lizard King, tumingala sa langit, at sinabi na tapos na ang laro. Malalim siyang huminga, at habang nakatitig sa patay na halimaw, idinagdag niya na panalo siya. Naisip ni Yeson kung paano labis na nauubos ng recovery talent ang kanyang lakas, pakiramdam niya ay wala nang natira. Nakaupo siya sa halimaw na napatay niya, nakatingala sa langit at napabuntong hininga. Naisip niyang isa lamang pala itong halimaw sa kalagitnaang antas. Tumayo ang pangunahing tauhan at naglakad sa ibabaw ng halimaw. Iginuhit niya ang kanyang daliri dito, nag-iiwan ng kumikinang na bakas. Nang makita ang dugo ng halimaw, pumasok sa isip niyang kailangan niya itong gamitin upang makabawi. Lumuhod si Yeson, inilapat ang kanyang mga kamay sa halimaw, at nagsimulang dahan-daw ang sumipsap ng dugo nito. Ipinatong niya ang mga kamay sa kanyang mga binti at agad umupo sa posisyong lotus, nakatawid ang mga paa. Pumikit ang pangunahing tauhan at huminga ng isang himig para sa kanyang paghilom. Makalipas ang ilang sandali, habang pinagmamasdan ang wasak na lungsod, malakas na sumigaw ang kalbong lalaki na tumigil na ang labanan.
Tinitingnan ng likuran ni Windwolf, tinanong ng babae kung tapos na ba talaga. Itinuro ng lalaking may peklat ang kanyang daliri sa unahan at sumigaw na may papalapit. Nang makita si Yeson, masayang sumigaw ang komandante, ikinatuwa ang pagbabalik niya. Tinawag niya si Windwolf habang ang pangunahing tauhan ay nagtanong, may halong gulat, kung hindi ba niya iniutos na bumalik sila sa lungsod. Napakamot ang kapitan, ngumiting alanganin at ibinuka ang mga kamay, sinabing hindi man sila makakatulong, ay hindi rin nila kayang lumisan ng basta-basta. Habang nakatingin kay Yeson, tinanong siya ng babae kung ayos lang siya, dahil sunog na ang lahat ng kanyang damit. Sumabat ang kapitan at sinabing may dala siyang ekstrang damit, at maaaring suotin iyon ni Yeson. Hindi tumanggi ang pangunahing tauhan at isinuot ang damit. Mayanhing humingi ng paumanhin ang babae, at sinabing medyo malaki yun at hindi akma sa kanya. Hinaplos ni Yeson ang kanyang batok, bahagyang nauutol habang nagpapasalamat. Ngumiti siya at tumingala sa buwan. Tinanong ng kalbong lalaki ang komandante kung ano ang gagawin nila sa lahat ng nasamsam. Napakunot-noo ang kapitan at sinabing si Yeson ang nararapat sa lahat ng iyon. Ipinatong ng pangunahing tauhan ang kamay sa kanyang sinturon at kinamot ang ulo, saka sinabing maaari nang kunin ng koponan ang mga nasamsam dahil hindi sila umalis, kaya hindi nagtipon ng mga halimaw bilang isang kaon. Nakatayo sa ibabaw ng halimaw, masayang sumigaw ang kalbong lalaki na hindi pa siya nakakakita ng ganoong karaming yaman. Tumawa ang babae at sinabing hindi lang napagod si Yeson sa pagpatay ng halimaw, kundi mapapagod din siya sa pagtipon ng mga nasamsam. Nang mabuksan niya ang kanyang mga mata ng malaki, sinabi ni Yeson na wala siyang interes sa mga natirang iyon, dahil una, kailangan pa niyang harapin ang hari ng mga butiki. Lumingon ang kapitan sa kanya na may gulat sa mukha at nagtanong kung hindi ba niya isasama ang mga nasamsam na gamit. Ngunit malamig ang tugon ni Yeson, tumanggi siya. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumakad palayo sa komandante, habang pasigaw itong nagtatanong kung saan siya pupunta. Lumingon si Yeson sa kapitan na may mapang-asar ng ngiti at sinabing tatanggo siya sa lugar ng mga langgam na may taglay na sobrenatural na kapangyarihan. Sa gulat, nanlaki ang mga mata ng komandante at napasigaw. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na bumuwelo si Yeson, nag-iiwan ng maliwanag na bakas sa kanyang likuran habang tumatakbo. Paulit-ulit na sumagi sa isip niya ang sinabi ng komandante, na ang pinakamapanganib na lugar na kailangang linisin ay ang pugad ng mga langgam. Patuloy na tumakbo si Yeson sa matinding bilis. Paulit-ulit ding pumapasok sa isipan niya ang babala ni Windwolf, kahit mababa ang antas ng mga langgam, napakarami naman ng mga ito sa kanilang pugad. Sa malamig niyang titig, muling naalala ni Yeson ang galit ng komandante. Naalala rin niya ang sinabi nito, na kahit isang dakilang mandirigma ay uurong sa lugar na iyon. Bumagsak si Yeson sa lupa, at ang kanyang paglipag ay nagdulot ng matinding pagyanig. Pumasok sa isip niya ang babala ng komandante, maging maingat. Nakatayo sa bubungan, tumingin siya pababa at nakita ang maraming mandirigma. Malakas ang aurang mahika na bumabalot kay Yeson habang sumigaw siya na nasa kanya ang pangunahing puwersa. Nakita niya sa ibaba sina Channing at Mo, parehong nakatingin sa kanya. Alam ni Yeson na si Channing ay mula sa pamilya Mo. Paglingon niya sa kabilang banda, nakita niya ang isang dambuhalang hukbo, kinakatawan ni Minjin ang pamilya Linhai. Pagharap niya muli, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng gumuhong gusali. Naisip ni Yeson kung anong pamilya ang pinagmulan nito. Ang matandang may pulang buhok at takip sa kanang mata ay tinatawag na King, isang dakilang mandirigma mula sa Ironfang Base. Biglang lumingon si King at galit na sumigaw, tinatanong kung may nanunood sa kanila. Nang marinig ito, naisip ni Yeson na si King ay isang istriktong matanda. Tumangala ang buong hukbo sa kinaroroonan ng pangunahing tauhan, na nakatayo pa rin sa bubungan. Itinaas ni King ang kanyang kamay at sumigaw, iniutos sa hukbo na dalhin sa kanya ang lalaki. Pagtingin niya pababa, lumitaw ang isang patak ng pawis sa mukha ni Yeson. Ngunit naisip niyang wala siyang dapat ikatakot, dahil sa huli, kailangan din naman niyang makihalo sa grupo. Makalipas ang ilang sandali, hawak si Yeson sa magkabilang braso, iniulat ng dalawang sundalo sa hukbo na nahuli na nila ito. Nilapit nila siya sa dakilang mandirigma. Itinuon ni King ang kanyang matalim at galit na titig kay Yeson, iniisip kung isa ba itong elite warrior.
Hinaplos niya ang kanyang balbas at tinitigan si Yesen. Anong pangalan mo? At bakit ka sumusunod sa aming hukbo? Tanong niya. Pawisan, sumagot ang pangunahing tauhan, isa raw siyang mandirigma mula sa Linhai Base, at ayon sa mga balita, may malaking misyon dito kaya gusto niyang patunayan ang sarili. Biglang sumigaw si King, bitawan niyo ang lalaki. Lumingon ang matandang mandirigma na may halong hinala at tanong sa isip at tinanong si Yesen kung anong pamilya siya galing at kung bakit siya naglalakbay ng mag-isa. Galit na sumigaw ang mga sundalo mula sa hukbo, hindi raw siya kabilang sa kanilang pamilya. Sumunod ang mga sigawan mula sa iba't ibang hukbo na nagsasabing wala raw siyang pinanggagalingang pamilya. Nagtiklop ng braso si King habang nakatingin kay Yesen. Bakit wala ni isang nakakakilala sa'yo? Tanong niya, sa edad mong yan, bihirang maging isang elite warrior. Napayuko si Yesen, tila nahihiya, habang iniunat ang mga kamay sa gilid. Natawa si Mingan habang nakatingin kay King, saka sinabing, paanong hindi mo kilala si Yesen? Nagubo si Mingan sa likod ng kanyang kamao, lumapit kay Yesen, inilapat ang palad sa balikat nito at sinabing mula siya sa pamilya Linhai. Biglang pumasok sa isip ni Yesen, magaling ang galawan ni Mingan. Palaging isang hakbang sa unahan ng pamilya mo. Nakatayo lang si Yesen, nakapikit at malapad ang ngiti. Nagtiklop ng braso si Mingan at inutusan si Yesen na bumalik ito sa grupo. Sa mahina ngunit tusong tinig, ulong siya, libre akong nakakuha ng elite warrior. Samantala, may isang tao na nakamasid kay Yesen mula sa bubungan. Galit na sinabi ni Yulang na walang hiya ang pamilya Linhai at hindi nararapat kay Yesen. Tumango si Zhou sa kanya at sinabing tama siya. Ngumiti si Yulang na may halong panlalait at sinabing si Yesen ay para lamang sa kanya, sa Martial Pavilion. Habang nagliparan ang mga ibon sa langit, nakaramdam ng kaba ang lahat. Umalangaw-ngaw ang mga yabag at mabilis na paglapit ng mga paa. Maraming puting figure ang tumawid sa kapatagan, patungo sa pugad ng mga langgam na may sobrenatural na kapangyarihan. Nangunguna sa lahat ng iyon si King, ang matandang mandirigmang may kamay sa bulsa. Sa isipan ni Yesen, sinabi niyang alam na ngayon ng lahat na isa na siyang elite warrior. Ngunit kasunod noon, napaisip siya, mula ngayon, hindi na siya makakapag-level up ng palihim tulad ng dati. Naglakad siya kasama ng mga sundalo, nakayuko ang tingin. Makalipas ang ilang sandali, mahina niyang ibinulong sa sarili, sa lakas ko ngayon, wala akong dapat katakutan. Sa mga oras na iyon, lumitaw sa harapan nila ang isang dambuhalang pugad. Biglang huminto si King, itinaas ang kamay at iniutos sa lahat na tumigil. Sa harap nila ay may malaking bola ng kuryente, kumikislap ito sa braso ng taong lumilikha nito. May narinig silang paos na tinig. Tapos na ang larangan ng mahika. Isang matandang lalaki na may kapa ang lumuhad sa isang tuhod, kumikislap ang mga kidlat sa kanyang paligid, at iniulat na handa na ang lahat. Narinig iyon ni King, hinaplos ang kanyang maiikling balbas at nagsalita, mukhang mas mahirap pa ito kaysa sa mga bundok. Matapos ang ilang sandali, idinugtong pa niya, ito ang pugad ng mga langgam na may sobrenatural na kapangyarihan. Sa harapan nila, tumambad ang isang napakalaking pugad ng mga langgam. Tumataas ito hanggang langit at yari sa mga batong may malalaking butas. Sa kanyang isipan, tuwang-tuwa si Yesen, na sa wakas ay narating na niya ito. Isang malapad at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, iniunat ni King ang kanyang mga kamay at lumakad papalapit, sabay sabing, Zino, manatili ka sa likod. Agad na tumugon ito sa matandang may kapa, sabay yuko. Umatras ang lahat, sigaw ni King sa mga sundalong nasa likuran niya. Biglang may isang kalbong lalaki na nanlaki ang mga mata at malakas na tinanong kung ano raw ang gagawin ni King. Sa susunod na segundo, seryosong-seryoso ang mukha ni King habang pinagdikit niya ang mga palad. Agad na nagpakawala siya ng matinding enerhiyang mahika. Mula sa lupa, biglang lumitaw ang isang dambuhalang magical sail.